Ayan, good morning. Good morning, good morning. Okay. So, Prof. Ed tayo today. Yung mga manonood ng professional education. Parang public. Mga tayo nito ano. Ayan, public na. Okay, Prof. Ed tayo ha, Prof. Ed. Sige. Share ko muna to. Mhm. Ayan. Bago tayo magsimula. Mag-ano muna tayo. Ayan. Okay. Ayan. So, discuss ko muna yung mga percentage ng let ha. Kasi marami pa ring nalilito dito. Okay, so una, dun tayo sa elementary education. So BEd muna tayo. BEd. Para hindi kayo malito. So sa BEd, dalawa lang kasi sa inyo. Okay, Gen Ed tayo at Prof Ed. Gen Ed, Prof Ed lang. Maraming bumabagsak sa BEd ha, kasi kung titingnan niyo yung mga percentages ng mga scores sa mga nakaraan pang mga LET, licensure exam for teachers, mas mataas lagi ang BSED, secondary. Kasi ang maling pagre-review ng mga nasa BEd. Dito kasi kayo naka-focus sa Gen Ed, which is wrong. Magre-review kayo ng Gen Ed pero yung Gen Ed kasi is only 40% diyan sa BEd. Masyado kayo naka-focus sa 40%, pinalimutan niyo yung 60%. 60% yung Prof Ed niyo eh. Pinalimutan niyo yung 60%. So anong gagawin niyo? Focus muna kayo sa Prof Ed kasi yan ang mas mataas. Siguraduhin niyo makuha niyo yung mataas na puntos. Dito kayo nagfo-focus, medyo mababa naman yung Gen Ed. So papaano ba 'yan? Papaanong computation 'yan, 'di ba? Kasi over 150 naman kayo, pareho 'yan, 150. Oh, 150. Say for example, sige. Dito sa Gen Ed nakalagay natin naka 120 ka. Oh, 'di ba 120. 120 times 0.40. Ganyan 'yan ha, 120. Kuha tayo ng calculator para mas maintindihan niyo. 'Yan. 120 times 0.40. That will be 48. 48. 48 na 'yan. Tama ba 'yan? Tapos ito naman 60, 48, sorry mali pala yung computation natin. So, 120 divide 120 pala, 150. 'Yan. Tingnan natin na 120 divide 150. Ayan. Mali pa yung nalagay ko. 120 divide 150 equals times 100. Ayun.
Times 0.40 pa pala. Sorry, nagkamali. O ito ha. So, ulitin natin. Kasi marami sa inyo nagfo-focus masyado dito sa BE-Ed eh. Sa BE-Ed, nasa Gen-Ed kayo. Kaya mag-Gen-Ed mag-focus. Dito kayo sa Prof-Ed. Mahaba pa yung time nyo kasi September pa yung test. Mahaba pa time nyo ha. So, focus dito. So, 120 yung score mo. Divide 150. Kasi naka 120 ka over 150 yan. So, 120 divide 150. 0.08. Tama, 0.08 times 180. Tapos, imumultiply mo pa yan ng 0.40. 32. 32 ka dyan. Okay? 32 ka. 120. Kung 120 ang score mo, 32 ha. 120 ang score mo dyan, 32. Dito naman sa Prof Ed kasi 60% yan, masyadong malaki. So, say for example, dito naman sa Prof Ed, naka 120 ka rin. 120 yung score mo. So, 120, ganun pa rin siya. 120 divide 150 times 100. Pero, mataas na ngayon kasi nga, imumultiply mo yan by 0.60. Kanina, imultiply mo ng 0.40 eh. So, 48 na siya. So, mas mataas ang Prof Ed. So, total mo yan? Yan eh, score mo. Plus 32. Di 80 ka. Pasado ka. 80% ka. Ganyan ang BE-Ed ha. Di naka-80 ka na. Siguro pagpalagay natin dito, tanggalin natin yung 120 mo dyan sa Gen-Ed. Mababa lang kasi lagyan natin na mababa lang. Lagyan natin naka 100 ka lang. Over 150. Divide 150 equals times 100. Ayan, times 0.40. So, magiging 26.666. So, tanggalin natin to. 26.67. Lagyan natin. Ayan. Plus 48. 74.66. 100 pa lang yung score mo yan ha. Dito, 100 pa lang to. So, ibig sabihin, konti na lang kulang mo. Pag naka 120 ka dito, kahit 120 lang sa Prof Ed makuha mo, di ba? 120 lang yan ha, sa Prof Ed. Mababa pa nga yung 120. Kayang-kaya mo yan 130 eh. Pero pag nag-take kayo ng test, huwag kayong mag-goal ng 115. Ganyan, 120. Sana 115 kasi 115 passing. Hindi, mag-goal kayo na mas ma-higher. Para at least, kahit fall short, nag-goal kayo ng 140 or 130, di nasa 120 pa rin kayo. Ayan ang sa ha. So, 40% to, 60% to. Ang computation, para hindi kayo malito, so score mo, yung score mo, ito yung computation, divide ng 150. Multiply by 100, 100%. Tapos, multiply mo ng yung percentage. Okay? 0.40, 0.60. Okay? Para hindi kayo malito. 0.40 or 0.60. Ganyan. Yan ang computation. Itong computation. Mga gustong mag-compute dyan. Okay? Klaro na ha? Doon naman tayo sa BS-Ed. Secondary naman tayo. BS-Ed. Secondary tayo. Ganun din. Mayroon din mga bumabagsak sa BS-Ed. Marami pa rin bumabagsak dito sa BS-Ed eh. Maling pag-review pa rin. Bakit? Gen-Ed dito, masyado kayong nagfo-focus sa Gen-Ed. Buti yung iba, mababa yung Gen-Ed pero mataas yung Prof-Ed saka Major. Tamang pagre-review pa rin yun. Kaya lang, kung gusto mo mag-top, galingan mo sa lahat. So, Gen-Ed is only 20%. Mababa lang. Prof-Ed is 40. Mataas. Kasi 40% yan. Okay?
Taas yan. Ganon din yung sa major. 40% din ang major. Ganyan ang distribution yan. So, 40% yung major. Ayan ha, para at least aware kayo kung paano mag-compute. Set kayo ng goal. Sabi ko nga, taasan niyo yung goal nyo, hindi yung, ay, 115 lang. 115 lang. Pag na-fall short kayo, bagsak kayo dyan. Taasan niyo yung goal nyo, 130, 140. Ma-fall short man kayo, nasa 120 kayo, di ba? Sigurado pa rin pasado. Hindi kayo babagsak para hindi masayang yung pagre-review nyo, yung oras nyo. Pag bumagsak, hindi, magre-review na naman kayo. Another bayad pa. Another pagod, another puyat. Nagpakahirap kayo, tapos babagsak lang. Another pagpakahirap na naman. Di ba? Ayan ha. So, ganun pa rin yung computation yan. Okay, ganun pa rin computation yan. Score mo over 150. Pero kung major mo mathematics, 120 lang ang math. Okay, major math 120 lang ha. The rest 150 yung ano. Okay, so score mo over 150 times 100 times kung ano diyan, yung percentage, 0.20, 0.40, ayan. Yung percentage. Okay, so example dito sa GenEd, papalagay natin sa GenEd nababa lang. Sige, ilagay natin na naka 100 ka lang sa GenEd over 150. 100 over 150. Ayan. Tapos dito sa Prof Ed, papalagay natin naka 120 ka kasi magaling ka sa Prof Ed. Magadali lang naman ang Prof Ed mga situations lang naman tong Prof Ed ha. Situationals lang yung Prof Ed. Iba naghahanap, sir, anong bago sa Prof, anong bago lagi ang tanong sa Prof Ed kasi nga situational yan. Okay. Pag magre-review kayo ng Prof Ed, mastery yan ha. Critical thinking para ma-analyze nyo, masanay kayo mag-analyze. Okay, yan ang yan ang Prof Ed. Major, pwede kayo mag-memorize. Gen Ed, pwede kayo mag-memorize. Pero sa Prof Ed, situational yan. So, critical thinking tayo dyan. So, sa major naman, pagpalagay natin, naka 115 ka. Yan pala nga, sample lang naman yan ha, sample. Para malaman nyo lang yung computation. Yan. So, times 100. Okay. Yan, tama. Times yung percentage. Times 0.20. Times 100. Times 0.40. Times 100. Yan. Times 0.40. 40% yan. Compute natin. Sige. Compute nyo na. Marunong naman kayo mag-compute. Ayun na mag-compute. Okay, sige. So, 100 divide 150 equals times 100 times 0.20. 20 lang yan ha. 0.20 yan. So, 13. 13 point 333. Sige. Lalagay nyo yung point, syempre. I-add pa rin yung mga point yan eh. Tapos dito tayo sa 120. 120 divide 150 equals times 100 times 0.40. Tama yan. So, 32. Ito, 32 ka na dito. Tiradong 32. Dito naman sa major mo, naka 115 ka lang. Divide 150. Ayan. Times 100 times 0.40. 30 ka. 30.666. 67. Kaya nga nilalagay dyan yung mga point. Kasi pag add mo niya, matototal yan. Tignan mo. Total natin. 13 plus 13.333. Ayan. Equals plus 32. 75.99. Di ba? Hindi naman yan sila nagra-round off eh. Hindi yan sila nagra-round off. 75.99. Di pasado ka na. Tingnan mo yung Gen Ed mo, 100 over 150 lang yan. Yakang-yaka yung 100 over 150. Yung 120 sa Prof Ed, yakang-yaka yung 120 sa Prof Ed, ha? Tapos major, 115 lang. Di ba?
Yung mga gustong pumasa, ayan, eto na yung computation, ayan lang goal niyo. Pero sabi ko nga, do'n kayo sa medyo mataas para at least kung fall short kayo, hindi gaanong malaki yung diferensya na goal niyo 130, ma-fall short kayo, nasa 120 kayo, okey, or 115 o lalo na siguro kung na mataas pa 'tong Gen Ed niyo, 'di mataas yung score niyo. Oh, ganyan lang mag-compute ha, ganyan lang mag-compute para hindi kayo malito, okey? Oh, basic, basic. Basic lang yung computation niyan. Oh, yung mga magte-take ng ano, LET sa September, review-review na, sayang yung oras, wala kayong ginagawa, mag-review kayo. Kung gusto niyong pumasa, hindi masayang yung pagod niyo, yung puyat niyo, yung pagre-review niyo, yung pera niyo, mag-review kayo ng mabuti, ha. Walang mahirap sa taong prepared, o yan tatandaan niyo, lagi ko sinasabi sa mga students ko, walang mahirap sa taong prepared, okey? Sasabihin mo, "Bumagsak ako sir, bumagsak." Ang tanong diyan, nag-review ka ba, nagpagod ka ba, baka mamaya nag-relax ka lang. Oh, alright, sige tuloy tayo, Prof Ed muna tayo, Prof Ed. Actually basic madali lang ang Prof Ed kasi nga situational lang siya. Ang problema lang diyan critical thinking, magaling ka ba mag-analyze? Okey, analyze, hindi yung magme-memorize. Siyempre meron ding mga questions na kailangan ng memorization pero most of the time, most questions dito sa Prof Ed talagang situational. Okey? Sige, so start tayo. Simulan natin ang labada. Number one kaagad para ano tayo, makarami tayo. Ayun, kayo na magbasa, hindi joke lang 'yan. Which of the following best develops fine motor skills? Motor skills ang pinag-uusapan, of preschool learners, preschool. Oh, mga bata, 'di ba? Preschool pa 'yan, mga toddlers pa, toddlers pa, preschool pa. So letter A, fun and challenging activities involving hand muscles, fine motor skills, 'di ba? Letter B, daily coloring book activities, repeated writing drills, right eating habit activities. Papaano ba kumain daw ng tama? Okay? Right eating habit activities. O, yan na. So, ano kayang tamang sagot diyan? Analyze ng mabuti. Analyze ng mabuti. Sige, pwede kayo mag-comment. Mag-comment kayo sa mga answer nyo. Comment sa answers. Yung mga gustong pumasa sa LET, sige, mag-review na kayo. Comment kayo ng answer nyo dyan. Comment your answers. Wala nag-comment, Wala nag-comment, Okay, so etong daily coloring book activities, gano'n pa rin 'yan, hand hand muscles 'yan, activity 'yan ng hand muscles, Repeated writing, hand muscles pa rin 'yan. Right eating habit, hand muscles pa rin 'yan. So, dito sa question na 'to, umbrella method 'to. Okay, naka-umbrella method siya. Etong B, C, and D, bali nasa umbrella lang 'to ng fun and challenging activities involving hand muscles. Eto talaga yung general, etong tatlong 'to specific. So ibig sabihin the answer is letter A, kasi nga specific 'tong tatlo, eto yung general. Klaro 'yan ha. So ito, umbrella method. 'Pag nag-analyze ka ng mabuti, maintindihan mo na ito palang tatlong 'to, naka-umbrella lang pala dito sa letter A. Ganyan mag-isip dapat sa Prof Ed, hindi yung, "Uy, siguro ano 'to, kasi which of the following best develops fine motor skills, siguro repeated writing drills 'to." 'Di ba? Maggi-GG ka kaagad diyan 'pag ganyan ka mag-isip. So, analyze ng mabuti ha. Dapat mabilis kayong mag-analyze, mabilis mag-comprehend ng question, 'yun ang pinakaimportante diyan, comprehension. Alright, letter A ang correct answer. Gross motor skills pertain to skills involving large muscle movements such as independent sitting, crawling, walking, or running. Fine motor skills involve, ito yung kaibahan nila. Fine motor skills involve use of smaller muscles such as grasping, ayan, object manipulation, or drawing. Ayan. Okay. Ah, ah, hindi daw makapag-comment sa live, teka lang.
Ah, bakit hindi makapag-comment sa live? Kaya pala walang nagko-comment. Teka lang, tingnan ko muna yung ano nito, Saglit lang, saglit lang. Sige, ano muna natin, siguro sa ano, ah, chat. Edit ko muna yung privacy nito. Bakit hindi maka-comment 'no? Kaya pala walang nagko-comment, wala pala nagko-comment. Walang hiya, kaya pala walang nagko-comment. Bakit hindi siya maka-comment? Hmm, ayun, bakit hindi? Puwede naman, nakalagay naman, read post, StreamYard. Uy, bakit ayaw? Ayaw ba talaga? Kasi nakalagay naman dito read post. So, puwede siya sa dapat. Mm. Hmm, naku sayang. Bakit hindi makapag-comment? Sige na lang, okey lang. Sige balik tayo, para makapag-discuss lang tayo. Next time ko na lang 'to i-ano, i-edit. Next time na lang natin i-edit. Okey. Ayan, next time na lang. Hindi ko alam kung balik tayo dito, ayan na, balik tayo. Okey, ayun ha. So, naku sorry, 'di pala kaya pala walang nagko-comment, naghihintay ako ng comment ng mga sagot niyo kaya pala wala. Buti na lang may nag-chat. Nag-chat si Maria Rose Kalika Gubat from Bulacan, ayan, from Bulacan. Okey, very good ha, nag-aano tayo, sige. Sorry hindi ko i-edit ko na lang mamaya. Alam niyo natatandaan ko yung mga estudyante ko dati na nag-review ng LET, yung iba sa kanila 4 times, 5 times na nag-take ng LET, bagsak, bago sila nag-review sa'kin. Nung nag-review sila sa'kin, luckily pumasa. Luckily pumasa. Okey, luckily pumasa. Balik tayo dito, next number 2. Mag-chat na lang kayo sa'kin, mag-chat na lang kayo sa'kin. I-chat na lang ako sa answer niyo. Sige, titignan ko na lang yung mga answer niyo, i-chat niyo na lang sa'kin. Tsaka i-PM, DM niyo na lang ako. Lastik kaya pala walang nagko-comment. So, number 2, the concept of kindergarten school is drawn from blank root word which means children's garden. Ayan, children's garden, kindergarten. So, galing saan kaya 'tong ano, kindergarten na word? Italian, German, French, English. Saan galing 'yan? Sige, sorry wala nakalimutan, hindi ko i-edit ko na lang 'to mamaya kung paano ba 'to mag-ano. Naka-check naman yung post tsaka comment, so dapat puwedeng mag-comment dito. Okay, so kindergarten school is drawn from blank root word. Galing saan yang root word na 'yan? So galing sa sino ba yung nag-ano niyan, nagbigay ng concept na 'yan? Nagsimula ng kindergarten school, walang comment kasi nga wala nag-comment. Alastik 'di ba? Walang comment. So, dito siguro sa ano, teka lang tingnan ko nga dito sa live ko. Paano ba 'to? Din, hindi makapag-comment dito. Hmm. Puwede sige, puwede reactions na lang. Ayan, reactions na lang daw. Lagyan ay hindi reactions, mahihirapan din siguro tayo 'no, 'pag reactions. Andito si James, ayan, nandito si James, nanonood si James. Si James, James yung Kuya Florendo, ayan sige. Ayun.
Pwede ha. So, ano gawin natin dito? Letter A, letter A, letter A, approve. Okay, letter B, heart. Ayan. Letter B, heart. Ayan. Okay, so dito ay siyempre ang nagsimula niyan si Friedrich Froebel, 'di ba? So si Friedrich Froebel is a ano siya? German. Okay, nagka-sorry. Ayan, German. German, baka pagalitan tayo ni Meta nito. Si German siya, 'di ba? Oh, half German, half shepherd, half German. So pag narinig niyo yung children's garden or kindergarten, Germany 'yun. Okay, galing 'yun sa Germany. So German. Alright, ito si German educator Friedrich Froebel is significant for developing an idealist philosophy of early childhood education and establishing the kindergarten, a school for 4 and 5-year-old children that is found worldwide. O, siya ang nagpasimula niyan. O, tatandaan nyo lang yan. Tandaan nyo lang. Pag itong mga ganito, tatandaan nyo lang. Pero yung most na mga questions dito sa Prof. Ed talaga, critical thinking tayo dyan. So malalaman nyo yung mga critical thinking later on. Marami tayo dito. Napakahaba kasi nito. Tinan nyo, 303 pages to eh. 303 slides yan eh. Hindi lang ito, meron pa ako ibang mga slides sa Prof. Ed. Sobrang dami kong slides sa Prof. Ed. Ito, unahin natin to. Okay? Marami pa to, aabot to kahit December. December. Pero siyempre, pipiliin lang natin yung mga kailangan nyo talaga. Yung mga kailangan nyo sa exam. Alright? Next, number 3. Number 3 tayo. Ayan. Which teacher's personal trait is demonstrated by being gender sensitive? Gender sensitive ka daw sa mga gender nila. And inclusive towards learners. So, sinasali mo sila lahat. 'Di ba? Inclusive ka, dinadamay mo lahat. Hindi yung, yan. Ganyan mag-critical thinking, ganyan mag-analyze. Okay. Nasagot ko na yung tanong. Nasagot ko na yung tanong, 'di ba? Ganun ang critical thinking. Nasagot ko na tuloy yung tanong. Okay, so ibig sabihin, so fair ka sa gender. Kahit anong gender pa 'yan, babae, lalaki o girl, boy, bakla, tomboy, kahit ano ba yung gender nila, fair ka sa kanila, 'di ba? Patas ka. Tapos hindi lang namimili ka kung sinong tatawagin mo, sinong isasali mo, inclusive towards damay lang, kasama lahat. Okay? So gano'n, 'pag naintindihan mo na yung question, comprehension, siyempre alam mo na yung sagot. Hindi naman motivation 'yun, hindi rin yung efficiency 'pag gender, 'di ba, sensitive ka, hindi yan efficiency, hindi rin yung passion. So, the only correct answer would be letter B. Ayun, fairness. In fairness. In fairness. Gano'n lang nag-analyze, gano'n lang mag-analyze. Gano'n lang yung pag-comprehend ng mga question, 'di ba? Madali lang. Nung nag-take ako dati ng licensure exam for teachers, sa Prof. Ed, halos isang oras ko lang sinagutan ng Prof. Ed. Isipin mo 'yon, 150 numbers. Binigay ko na yung submit ko na yung paper ko sa Invigilator, sa Proctor. Sabi ng Invigilator, "Sir, mahaba pa yung oras." Sabi ko sa kanya, "Wag na ma'am kasi baka magbago isip ko." Bago isip ko. Binili sa isang oras sinagutan ko yung Prof. Ed. Tapos naka-89 pa ako dun, 89% pa. Lalo na siguro kung medyo hindi ayoko din kasi hapon na kasi yung Prof. Ed, pahapon na yung Prof. Ed, aantukin ka na niyan, eh. Okey? Yun. Dapat magaling kayo mag-analyze para makuha niyo kaagad ang sagot. Number 4, after the 1987 Constitution, what is the first legal basis that makes teaching a profession? Ito memorization lang 'to. 'Pag natandaan niyo, madali niyo nang masasagutan. And considers teachers as professionals. So alin ba diyan yung nagbigay ng basis sa mga teachers na maging professional? After the 1987 Constitution. Code of ethics for professional teachers? 'Pag nag-analyze ka na mabuti, nandito na code of ethics tapos professional teachers. So professional na siya, 'di ba? Ibig sabihin mali na 'yan. Professional na siya diyan, eh. Professional na siya diyan. So mali na 'yan, 'di ba? RA 7836, PD 1006 or RA 7640. Uy, tatandaan niyo rin 'tong mga 'to, ha. Merong mga times na wala talagang lumalabas na mga Republic Act.
Merong mga times na walang lumalabas na Republic Act. Nung nag-take ako dati, kasi September din ako nag-take, 2023, walang mga Republic Acts na lumabas. So timing lang yan. Siyempre, depende sa gumawa ng test, di ba? Depende sa gumawa ng test kung gusto nilang maglagay o hindi. Kaya pabago-bago din yan. So the answer is, ito mahirap dito, wala kasing comment eh. Bakit ba ito walang comment? Sana to kung may comment. Baka ano naman to. Boring naman to, walang comment. Walang comment. Okay, sige. Boring naman to, walang comment. So, the answer is Republic Act 7836, di ba? Mga professional teachers na, naging professional na ang mga teachers. So, RA 7830. Yan lang tatandaan nyo, RA 7836. Di ba? So, in par na tayo with the mga doctors, mga nurses, di ba? Kasi meron na tayong licensure examination for teachers. So, tinatawag na rin tayong mga professionals. Ayun. So, RA 7830, yan tatandaan nyo lagi. So, seventh, the Philippine Teachers Professionalization Act of 1994 mandates the conduct of the licensure examination for teachers. Yung sabi ko, LET. It was enacted in recognition of the role of teachers in nation building and development through a responsible and literate citizenry. So, tatandaan nyo lang, kapag licensure exam, in par na tayo with other professionals, RA 7836 na yon. Okay? Next. Siguro, ano lang dito, iklian natin to para ma-edit ko. Baka mamayang hapon or hindi kasi busy ako mamayang hapon. Marami akong klase mamayang hapon. Kasi nag-IELTS tsaka PTE CELPIP. IELTS International English Examination tsaka yung CELPIP is Canadian English Language Proficiency. PTE is Pearson Test of English. So nagtuturo kasi ako noon. Okay, yung mga mag-a-abroad, mga nurses, mga doctors, mga teachers na mag-a-abroad, mga butchers, caregivers na mag-a-abroad, yung mga estudyante na gusto mag-aral sa Canada, US, UK, okay, Australia, yon tinuturuan ko sila ng IELTS, saka CELPIP, saka PTE. Yun ang mga klase ko mamayang hapon hanggang gabi. Alright, so which of the following is the best relationship for the school and community? Relationship daw ng school tsaka community. Di ba? School tsaka, kaya meron tayong PTA, di ba? School and relationship nila ha. Community rule, hari si community. School supervision, ang eskwelahan na mag-supervise. Partnership, partners kayo. Teacher-led projects, teacher lagi ang leader ng mga projects, sila ang pa-facilitate ng mga projects. Okay, so Siyempre, kapag school and community, hindi naman pwedeng isa lang ang mag-rule, isa lang ang mag-supervise, di ba? Isa lang ang mamumuno. So dapat ang tawag natin diyan lagi is always partnership. Partnership. Okay, kaya nga yung mga PTA, meron silang mga contributions, so gumagawa sila ng mga projects sa eskwelahan, partnership yan. Siyempre, yung eskwelahan naman, nakikipag-usap sa kanila kung anong mga kailangan. Ayan So kapag mga school and community, partnership talaga yan. Matik na yan. Ayun, partnership. A family, school, community partnerships are a shared responsibility and reciprocal process, reciprocal o balikan, whereby schools and other community agencies and organizations engage families in meaningful and culturally appropriate ways. Yan na nga, di ba? Pero yung mga kailangan, yung mga kailangan ng schools. Okay? Next question. Number 6. What is the appropriate teaching learning strategy to respond to cultural diversity among learners? Pag binasa nyo mabuti yan, inintindi nyo yung question, ang sabi dyan, teaching learning strategy, keywords. Respond, paano ka mag-respond, keyword, verb, to cultural diversity. Cultural, diverse, malawak, di ba? Malawak, diversity, iba-iba kasi diversity eh. Yan, ganyan mag-isip, ganyan mag-analyze ng question. Cultural diversity, iba-iba yung culture ng mga estudyante mo. Paano mo sila tuturuan? Iba-iba ang culture ng mga estudyante mo. Variety of teaching and assessment methods. Use of comparative assessment tools. Comparative, magko-compare ka. Group entire class homogeneously, ibig sabihin,
Isa. So, ibig sabihin isasama mo silang lahat sa iisang strategy ng pagtuturo. Mahihirapan ka niyan. Iba-iba sila ng culture, eh. Tapos homo means one. 'Di ba, homogeneously, so isa lang, isang paraan lang sa'yo. GG ka niyan. GG ka niyan, ha? Balik ka sa epic niyan. Epic. Okay. One set of teaching learning pareho lang, halos magkapareho lang yung C at saka D, eh. 'Di ba? 'Pag nag-analyze ka ng mabuti, yung C tsaka D pareho lang. So, mali na kaagad yung dalawa kasi nga pareho lang. Tanggalin mo na yung mali. Process of elimination. Dalawa na lang naiwan sa'yo, natira sa'yo, C at saka B na lang tsaka A. Ito naman, comparative assessment. So, magko-compare ka dito. Hindi pwede kasi nga sabi niya diverse. So, 'pag diverse, variety, 'di ba? Ayan, meron ka ng synonyms dito, May clue ka na, may keyword ka na, synonyms yan sila, variety, diverse. Naka-paraphrase lang, 'di ba? Naka-paraphrase lang 'yan. Gumamit lang sila ng ibang word pero yung meaning pareho lang. Diversity, variety. So ang answer is letter A. Ang tinuturo ko sa inyo dito strategy paano mag-analyze. Paano mag-analyze ng mga questions. Hindi yung magme-memorize kayo kasi nga Prof Ed 'to. Huwag kayong mag-analyze, huwag kayong mag-memorize sa Prof Ed, mag-analyze kayo ng mabuti sa Prof Ed. Alright? Ayun, sorry hindi kayo makapag-chat. Sige hanggang 10 lang tayo, number 10 lang tayo. Number 10 lang tayo kasi para sa ibang sessions natin mas mahaba. Araw-araw 'to kaya mag-abang kayo araw-araw, ha. Abang kayo araw-araw. Dito tayo sa sa personal ko. Dito kasi ito yung personal page ko, ito naman yung ko. Sorry ito. Ito yung Facebook page ko Ito yung Facebook page ko, ayan. Okay, so ito yung Facebook page ko. Ayan, 206,000 followers tayo diyan, ayan. Franklin Online Let CSE IELTS and Selfie Private Tutorial. Okay, may PTE din 'yan, PTE. Ito yung Facebook page ko. Alright, so ito naman yung personal page ko, personal account ko, ayan. Okay, so balik tayo dito. Cultural diversity about appreciating that society is made up of many different cultures, diverse, variety, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo synonyms lang 'yan sila, eh. Many different groups with different interests, skills, talents, and needs. Magkakaiba ng kailangan, magkaiba ng interest, talent, 'di ba? It also means that you recognize society can have differing religious beliefs and sexual orientations to you. Ayun. Okay, so diverse. Malawak, marami. Next, which of the following exemplifies differentiated instruction? Differentiated instruction yan, directed at heterogeneous groups in a class. Heterogeneous. Ito marami, hetero, 'di ba? Homo, isa. Hetero, marami. Heterogeneous groups in a class. Ayan na, maganda rin tong question na to. Heterogeneous groups in a class naman to. May nag-chat pala. Sino to? Si Mary Rose. Ayan. Actually, naka-public to, eh. Naka-public siya. Sige yan, ano ko nga ulit. Naka-public naman to. Create audience. Ayan, naka-public siya, So, yun lang, hindi makapag-post, 'di ba? Notifications yan. Edit live video yan. Wala, Tingnan nga natin dito. Tingnan natin ulit, sige. Tingnan natin ulit. Ano nangyari dito? Bakit hindi hindi tayo hindi makapag-post, kapag-comment, edit, post details. Ito yun sa comment, eh.
Messenger naman 'to. Wala. Wala, eh, oh. Bakit kaya? Oh, ayan, oh. May comment? Wala bang makapag-comment? Oo. Settings. Oh, wala din, eh. Sige na lang, balik na lang tayo. Next time na lang, next time. Oh, ayan, sige. So, dito tayo, ha. Si Maria Rose. So, again, heterogeneous, so marami, ha. Directed heterogeneous groups. Iba-iba din 'to. So, diverse din 'to. Ito na yung diverse. So, different tasks appropriate for each group. Appropriate daw sa iba-ibang grupo. Different task, iba-ibang task. Appropriate sa iba-ibang grupo. Same task for all groups. Pareho lang na task. Parehong task lang sa iba-ibang grupo. Naku po. Divide class, same time. Parang lokohan tong dalawang to. Loko. Tingnan mo yung B tsaka C, 'di ba? Pareho lang 'yan eh. Pareho lang 'yan, parang lokohan 'to, 'di ba? Palokohan. Yung B at saka C, wala na, tanggal na kaagad 'yan kasi pareho lang 'yan eh. 3 different teachers to assess groups. Gano'n din siya, magkakaiba lang yung teachers kasi iba naman yung mga groups. Oh, ibang teachers lang ang mag-a-assess. So, of course, yung BCD, mali na kaagad. Different task, eto, appropriate for each group. Kasi nga, sabi niya, differentiated instruction. So, iba-ibang way mo, di ba? Directed, heterogeneous group. So, dapat iba-iba talaga ibibigay mong task. Depende sa grupo. Okay? Nakadepende sa grupo. Alam naman yung mga, wag na lang. Sige, baka tawa. Okay ba? Sige, yun na lang ha. Basta importante naintindihan nyo. Okay? Importante naintindihan nyo. Sabihin niyo racist tayo. Racist ayan. Okay. Racist. So letter A ang correct answer. Ayan. Different tasks appropriate for each group. Okay? Differentiation means tailoring. Ayan, maganda yung word niya dito ginamit. But tailoring instruction to meet individual needs. Iti-tailor mo kung ano yung kailangan nila. Alam nga naman yung mga magagaling, bigyan mo ng madali. Yung mga medyo hindi magagaling, bigyan mo ng mahirap. O, di ba? Dapat naka-tailor sa kung anong kailangan nila. Alright? Yun. Next, number 8. What level of education is primarily aimed by the UN's Education for All? Education for all, ha? Education for all. Dapat daw, at least, lahat ng tao nakatungtong sa ganyan. Yan ang education for all. Yan ang tatandaan nyo lagi. Kapag education for all, dapat lahat nakatungtong dyan. Nakuha yan lahat ng ano. Ayan. Ayun. Yan na, meron na Meron ng, try nyo nga ulit mag-comment. Hindi pa rin ba? Parang may naka-comment na yata eh. Nagko-comment na ha, yung mga magte-take ng licensure exam for September, habang maaga pa, simulan niyo na para pumasa, siguradong pumasa. Okay? Huwag kayong mag-relax. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, dalawa lang pagpipilian niyo 'yan. Relax now, enjoy later. Hindi ito pala ito. Okay, so enjoy now, sacrifice later. Or sacrifice now, enjoy later. Pag nag-enjoy ka now, wala kang ginagawa, pag take mo lang ulit, bagsak ka, mag-sacrifice later ka. Kung mag-sacrifice ka na, mag-review ka na mabuti, after mo mag-take ng less, pasado ka, di mag-enjoy ka na, enjoy later. Di ba? Ganyan lang yan. Ganyan lang yan. So, ito, kapag UN's Education for All, para sa lahat, ang kailangan mo dyan is basic. Ano ba yung basic? Ano ba yung comprise ng basic? Basic education. Yung basic, baka anong basic iniisip nyo kasi education pinag-uusapan natin eh. Basic education yan. Okay, so yung basic education, kasama yung kindergarten to grade 3, grade 4 to grade 6, grades 7 to 10, junior high school, tsaka yung grades 11 and 12, senior high school. Ito yung basic education talaga. Yan ang basic education. Okay? Dapat meron daw lahat ng tao dapat nakuha daw yung basic education. Klaro lang, tatandaan nyo basic education hanggang senior high school. Number 9, hanggang 10 lang tayo. Sige, next, bukas na siguro natin, i-edit ko muna to para bukas makapag-comment na kayo.
Lastik 'no, hindi makapag-comment, boring tuloy, boring pag wala nakapag-comment. Okay, sige. So, number 9, which of the following shows a total physical environment that supports learning? Oh, ito maganda 'to ha. Total physical environment that supports learning. Safe and secure building and classroom structures. Bulletin boards in every building. Tall 3-story building. Tall 3-story. Ayan na yan, physical. Ay 3-story building ka, yan na yan. Oh, 'di ba? Ang pangit naman ng letter C, ang pangit ng letter C. Classrooms with furniture. Kailangan lang may furniture tapos total physical environment na 'yon. Supports learning na kapag may mga furniture. So wala na ha, mekos-mekos mo rin yung C tsaka D. Mekos-mekos na natin yung C tsaka D. So dalawa na lang. Bulletin boards in every building. So dapat may bulletin boards kada building. Total physical environment na ba 'yon? Hindi pa rin, 'di ba? So dapat safe and secure building and classroom structures. Ito talaga yung total physical environment. So kung papansinin niyo 'tong mga 'to, wala eh. So 'pag nag-analyze ka na mabuti, wala ka namang makukuha dito sa mga 'to. Tall 3 stars. 'Di ba kalokohan lang eh. Classrooms, wala, kalokohan lang din, 'di ba? So ito, safe and secure building and classroom structures. Klaro 'yan ha. So letter A ang sagot natin diyan, ayun. A conducive learning environment is more than just a classroom. Hindi lang basta-basta. It's a space in which students feel safe and supported in their pursuit of knowledge. Dapat safe sila, safe and secure. Okay, so yan. Number 10. What kind of displays should be placed on bulletin boards of schools? Ano daw yung kailangan i-display sa mga bulletin boards ng eskwelahan? Sayang, walang makapag-comment. Ano ba yan? Bakit walang makapag-comment dito? Okay, so ano daw yung ano? Ano daw yung kailangan i-display dun sa mga bulletin boards ng mga eskwelahan? Instructional interactive. Instructional interactive. Okay, interactive. Newsworthy informational. Mga news lang yan, mga news. Motivational affective. Makaka-affect. Okay. Maka-motivate. Decorative, decorative colorful. Ano yun, pag nag-analyze ka na mabuti itong letter D, puro, parang niloloko ka lang eh, di ba? Decorative colorful. Dapat, puno ng decorations, dapat colorful. Oh. Niloloko ka lang nitong letter D. So mali na yung letter D kaagad, ha? Critical thinking, mali na yung letter D. Motivation effective, dapat ma-motivate sila, dapat maapektuhan sila. Oh, ganun ba dapat? Parang hindi rin, di ba? Parang mga mali na rin yung letter C diyan. Newsworthy informational. Pwede siya kasi news. Kaya lang, news ang pinag-uusapan natin diyan eh. 'Di ba? News, yung news niya, newsworthy pero marami siyang information. Pero news ang pinag-uusapan. Yun lang ang problema doon. Kaya ang sagot natin diyan is yung letter A, instructional interactive, 'di ba? Siyempre, instructional naman talaga tayo tapos dapat maka-interact yung mga estudyante nyo. Yan ang dapat na nasa mga schools, instructional interactive. Ayun. Okay, so the answer is letter A. Bakit nga ba? Interactive display support active learning through student engagement. Dapat makasali yung mga engage, maka-interact yung mga estudyante. Di ba? And creating a more efficient classroom for teachers and administrators. So, yan talaga yung kailangan. Okay, so instructional interactive. Dapat interactive lagi yung mga bulletin boards. Hindi yung mga bulletin boards na ano lang. 'Di ba? Parang nagbabasa lang yung mga estudyante, binibigyan mo lang ng information, wala na. Engagement dapat ang importante doon. Ayan ha. So dito muna tayo. Hanggang number 10 muna tayo kasi hindi kayo makapag-comment eh. Ang pangit tuloy tingnan ng ano, pag walang comment. Okay? So, siguro mamayang gabi or bukas ng umaga. Okay? Mamayang gabi or bukas na. Mamayang gabi ba? Teka lang. Marami akong klase mamayang gabi eh. 6:30 to 8, 8 to 9:30, 9:30 to 11. Marami pala akong klase mamayang gabi. Hapon. Wednesday ngayon, di ba? Wednesday pala ngayon, wala akong 4. So, pwede mamayang hapon siguro, okay? Mamayang hapon tayo or bukas ng umaga. Ayan ha. So, abang-abang kayo dito sa page ko ha. So, either, ano tayo,
Mamayang hapon tayo or bukas tayo ng umaga. So, pakiabang lang ng mga live natin dito. Alright, so focus muna tayo sa Prof. Ed. Yung mga magte-take ng test sa September, papasa kayo basta manood kayo ng mga live videos, okay? Mga discussions, panoorin nyo. Sigurado yan. Tapos pag may mga questions, engage kayo ha. Dito hindi kayo makapag-comment ngayon, sorry. So, ano na, mamayang hapon na or bukas. I-fix ko muna to. Alright, sige. So, thank you guys for watching ha. See you later again. Okay, bye-bye.